So, nandito si Ate Dang. Ate Dang, ano lulutuin mo ngayon? Pakbet Ilocano. Bet ng Ilocano. So, ano yung mga ingredients niya? Ayan natin. Bawang. So, nandito tayo sa Ilocos. Marami kami, mayaman kami sa sibuyas Tagalog. Maliit pero mabango. Luya, sibuyas, kamote, sili. May siling hindi rin maanghang pero wala ko manabili sa palengke. Ito na lang. So, Ang palaya native, and palang, ito pati. Talong, okra. talong and okra. Saka yung bagong isda. At saka bagoong isda na dito nyo lang mahahanap sa Pangasinan na pure. So kahapon, naalala nyo nung namalengke kami, nakabili kami ng suha. I think suhang Davao. 30 pesos lang isa. Samantalang sa SM, I think yung 5 pieces na hinimay neto is nasa 80 pesos. 89. Or depende. Trusted ba doon? So ito daw yung trusted bagoong na bibilihin ninyo. Yung From JB. Lingayen. JB. Galing ng Lingayen. Kasi may mga ibang bagoong isda kasi na mabaho. O hindi katulad nung mga nabibili sa Pangasinan na talagang malinis. So, meron pa pala siyang sahog. Hindi lang siya naalala ni Ate Dang. Wala pang kamatis din. May kamatis pa pala. Excited kasi kami mag-vlog. Magre-recap tayo ng ingredients. Yung baboy na sahog, sinalang na ni Ate Dang. Sa water, onting water lang. Tapos, meron ditong talong. Yung native na talong to, yung maliliit na ginagamit ng mga Ilocano. And then, merong okra. Bawang sibuyas, luya, sili, ampalaya. Anong tawag dito? Ay, palang. Sigarilyas. And then, kamote. Cubes yung kamote. And then, tomato, isang bowl. Much better daw pag yung kamatis mo, yung talagang overripe na. Sabi ng mga magtanda. And then, sa isang kawali namin, may adobo. Na i-ready na rin. Hindi lang nang pakukuluin yung baboy hanggang sa lumambot. Hanggang sa magmantika siguro siya. Tama ba? Pag mamantikain natin siya, and then doon na natin igigisa yung bawang sibuyas luya. Trivia lang guys, na-try nyo na bang kumain ng saging at isasawsaw sa alamang? Kasi kagahapon may ginisang alamang si Ate Dang kasi kumain kami ng mangga. So try nyo siyang isawsaw sa alamang. Weird pero masarap. Sarap. Isa pa. Try nyo magpalaman ng alamang sa mainit na pandesal. Yung masarap dapat yung alamang Kung hindi kayo marunong maggisa, bumili kayo ng Barrio Fiesta. Masarap yung Barrio Fiesta. Pasensya na kayo sa buhok ko kasi hindi pa ako nagsusuklay. Kasi wala namang rampa. Nasa bahay lang kami. Sarap. So, yung adobo, anong ginawa mo sa adobo? Baboy, tubig, bawang sibuyas, yung native na bawang, toyo, tapos ganito yung sukang Iloco. Baka bumili ko. Para makita nyo na lang din na sila. Sukang Ilocos yung ginagamit guys hindi yung sukang dato puti. Konti lang kasi matapang ko. Konti lang daw kasi matapang. Oo, maghanap kayo ng sukang matapang para kaya kayong ipaglaban. Maghanap kayo ng sukang matapang. Yung kaya kayong ipaglaban. So, yung sa pakbit natin, pumuputok-putok na siya. So, anong gagawin sa adobo? Pakuluin lang. Pakukuluin lang hanggang. Hanggang lumambot. Tapos, Mamaya ulit, twice cook adobo kasi kapag nagluluto. pa-explain mo nga nung twice cook. Una, kulo-kulo muna hanggang lumambot yung meat. Tapos, set aside natin siya. Tapos magigisa tayo ng maraming bawang na native. Okay, maraming bawang. Yung maliliit. Yung maliliit. So,
Ito yung tinatawag na bawang na ano eh, nakakatamad balatan. Sesame. Pero, mabango siya. Saka talagang matapang yung garlic flavor niya. So, parehas tayo naka-high. Ay, ito, ano, medium. Medium lang to. So, mamaya babalik tayo pagka medyo naluto na siya. So, sa adobo, ay, dito pala sa pakbet. So, binabaliktad lang Hanggang magkapas yung taba-taba niya. hanggang sa magkatas yung taba. Ito na kasi yung panggigisa natin, hindi tayo gagamit ng extra oil. Para malasa. Sa tingin mo, ilang minutes mo nagawa yan bago siya magganyan? 3 minutes. Tapos na yan na siya. So, Feeling ko hindi naman na yan puputok eh. Lipat na lang natin. malutong Lagay na na malutong na natin siya. si luya. Lagay na yung luya. Hindi naman Sunod. natatalsik yan. Pakapitin lang natin yung lasa. Tapos, aling bawang. Ikaw kasi, ano diba? Ako na si sibuyas. Gusto ko yung amoy ng bawang ng Tagalog. Magkano yung isang buo nun? Sa ngayon, kasi hindi na panahon ng bawang. Ang per kilo ngayon dito ha, pag ikaw ay nagtitinda, wholesaler is 220 per kilo pag wholesaler. Pag ikaw nagtitinda siguro dito, 250 to 80 na sibuyas. Hindi na panahon ng sibuyas Tagalog, yung salos. Pero yun talaga ginagamit namin kasama tangkay pag nagpapakit. Forever. Dami niya magmantika, grabe. Yung mantika niyan, mantika lang lahat sa baboy. Walang inat. Water lang kanina. Pero ang dami, di ba? Kailangan natin mag-trans. So, i-add na daw yung kamatis. Nag-translucent na yung sibuyas. Kamatis. O, diba? Ang bongga ng kamatis. Then, add tayo ng salt. Salt. Ayun yung salt. Hintay lang natin siya yung malusak. Ano tayo caramelize? Malusak. Hintayin lang natin malusak yung kamatis hanggang sa yuping-yupi na siya. Siya yung gagawin natin kasi yung sabaw ng pakbet. Yes. So, yung apoy, Medium lang. medium lang yung init. Nalulusak na yung kamatis natin, pero kailangan mo pa rin siyang durug-durugin talaga. Yung tipong halos hindi mo na siya makita. Isabaw na lang yung... Anong explain mo sa kanila anong purpose ng pagdurog? Ba't hindi na lang gumamit ng tomato paste or tomato sauce? Iba pa rin pa kasi pag Iba pa rin natural tomato. Kasi baka mamaya yung iba sabihin, pwede bang gumamit na lang kami ng tomato na nasa lata? Para hindi na mag-effort ng ganyan. Hindi ko rin kasi pa natatry. Hindi, medyo maasim yun. Sobrang asim ng lasa nun. Kasi imported yata ang ginagamit na tomato pag bingkan, di ba? O, tapos next na natin, kamote. Lagay na natin yung kamote para lumambot na kasi matigas siya eh. Kamote or sweet potato? Yung orange or yellow ba yun? Pwede yun, pwede yun. Marami rin kasi dito yung sa norte. Bigyan natin siya ng bagong na. Tansyahin nyo lang. Tansyahan na lang daw. Kung ganong kalat na gusto. Pag luluto mo eh, tansyahin lang. Kung nandito kayo, maaamoy nyo yung amoy ng bagoong. Pag Ilocano ka kasi, ma-appreciate mo yung amoy ng bagoong eh. Oh. And then, yung amoy ng sukang Ilocos na kumukulo dun sa ating adobo.
Lagyan na rin natin konting tubig lang. Ito na lang tayo kumuha. Mag-add na rin ng water. Pwede namang tap water. Eh kaya lang may may thermos. Buboil lang natin. Mga ilang minutes kaya bago lumambot? 3 minutes, pwede na yan. Kasi sunod-sunod naman Mga yan. 3 minutes kasi palalambutin pa naman natin yung ibang gulay. So baka naman malusak na yung kamote. Kasi, Para, dudurugin natin yan yung mag-add ng konting tamis din sa sauce. okay. So kailangan din palang malusak yung kamote para maging siya, manamis-namis yung sauce. Depende ka rin sa preference ng kakain. Okay, dun sweet. Papansin nyo, medyo parang malapot na siya, oh. Dahil siguro sa kamote. Add na natin si palang. Panlang. Palang. Palang pala, sorry. Ano bang Tagalog niyan? Sigarilyas. Sigarilyas. Kasi medyo matigas siya. Kulo-kulo lang naman to. Sampalaya. Tapos tatakpan na natin ito mamaya. Sampalaya. Next na lang palaya. Pangos. Ito lang. Sihok. Tapos tatakpan na natin yan. Walang lang tabi. Simmer. So, okay na siya. Tatakpan na natin. Pakbet. Ito na yung ating finished product. Papatay na natin yung apoy. Then lang maglalagay na tayo sa serving bowl. Ito na yung finished product natin sa pakbet. So, luto na siya. So, ngayon tapos na tayo magluto ng pakbet. Yung adobo na lang yung ginagawa ni Ate Dang. At habang nagluluto siya, kumakain ako ng suha. And then, mag-subscribe kayo para sa mas marami pang vlog. And don't forget to like and share my video. Thank you! Adobo natin, luto na siya. Actually, pwede na siyang kainin. Pero yung recipe kasi ni Ate Dang is twice cooked adobo. With, ano to, pork liver? Pork liver and potato. Okay. So, yung pinaglutuan ng adobo, doon na rin tayo, ha? Canola oil. Canola oil yung gagamitin. Yung ating bawang. Ating bawang more. Maraming bawang. Bawang Tagalog. Native. Bawang na native. Pulahin lang natin siya. Ito toast lang ng onte. Ay, medyo. Ano ba? Super toast? Super toast Onti pala. lang. Ay, onti lang. Pag nag-brown na siya, bango. Ang bango. Lagyan na, balik Sobrang na bango. natin. And then, susoli nyo yung adobo. Lalagay na tayo ng paminta. Paminta. Lagyan ng maraming paminta. Ako, mahilig ako sa kaye. Cayenne pepper. Pagpapawis para pawis na pawis habang kumakain. Basil. Basil. Instead of laurel, basil ako. So, pwede ka rin namang maglaurel kung yun yung type mo. Pero pwede din basil. Depende sa preference ng herb type. Ako naman sa adobo noon, oregano. Oregano. Oo, abig na abig. Halu-haluin lang natin siya. Lagyan si potato.
potato, lagay na natin. Magsisimmer pa naman tayo doon. Last na simmer. Tapos yung add-ons na pantimpla, yung liver. Pork liver. Add na rin. Pork liver. So, siguro optional din kung gusto nyo munang pakuluan yung liver ninyo para dun sa mga ayaw ng mga medyo may hint ng lansa. Katulad dun sa video ko ng chicken lomi. Maraming mga nagtanong doon. Pwede rin naman. So, pwede nyo rin iprito. Gawin nyo kung anong gusto nyo. As long as yun yung panlasa nyo, yun ang sundin nyo. Preference. Mag-add tayo ng water. Last na boil. Tapos, mag-add tayo ng mainit na tubig. Pwede rin hindi mainit. Bahala kayo. Tapos kung kulang sa asin, doon na yung lahat. Isang secret ko talaga dito is brown sugar. So, kung kulang daw sa asin, check nyo. Kung kulang sa alat, check nyo rin. Tapos, lagyan nyo ng brown sugar para nag-aagaw yung tamis, alat, saka asim. Mga 1.5 tablespoon. Mga 1.5 kutsara daw. Kutsarita nasa isip ko kaya na-slow mo ko dun sa kutsara. Tapos kulo na lang ulit. So, pakukuluin lang natin ulit yan. So, babalik tayo mamaya after. At ito naman yung ating adobo. Sobrang bango. Hindi pong malagkit-lagkit yung taba niya. Pag minuya mo, magmamantika sa lips. And then, nagmamantika lang talaga siya. Naiga na yung kanyang water. So, thank you, Ate Dang. Like nyo yung aming video, mag-comment, and subscribe. Thank you for watching.